Kapag hindi mo ina-acknowledge ang Diyos sa buhay mo, babawiin lahat ng Diyos ang kayamanan na meron tayo. At yun ang nangyari sa bayang Israel. Balikan po natin ang story ng Israelite. Nung inalis sila sa Egypt, nung sila'y nasa wilderness, wala silang makain, nagbigay ang Lord ng tinapay at ang tawag noon mana. At pagkatapos, naranasan nilang nilamig sila, nagbigay ang Lord ng wall of fire. At the same time, nainitan sila, ang Lord naglagay sa kanila ng ulap para malimliman sila. Nung hinabol sila ng kaaway, hinati ng Diyos ang dagat para makatawid sila at niligtas sila mula sa mga kaaway. So well provided lahat, and that is the miracle of provision. Nakuha niyo mga kapatid? Everything supplied by God. Nagsawa sila sa tinapay. Nagpadala ang Diyos ng pogo, karne. Well provided sila sa kanilang lahat ng pangailangan. Protection from the enemy. Pero alam ninyo, may danger pala sa miracle of provision kapag hindi natin ito nahawakan ng maigi. Alam ninyo, nakalimutan nilang sumunod sa Diyos. Nakalimutan nilang sumandal sa kapangyarihan ng Panginoon. At marami sa atin sa time natin ngayon, nalunod din sa miracle of provision. Marami sa atin nakalimutan na lahat ng bagay meron tayo. Diyos ang nagbigay. Natutok na yung utak nila sa pagkain. Kumbaga sa time natin ngayon, may bahay ka na, may kotse ka na, maganda na sweldo mo, doon ka na natutok. Pamilya mo ay nakatutok ka kung anong makain nila. Pero ang danger na sa verse 19 to 20, you shall perish. Ibig sabihin, kapag hindi tayo marunong mag-handle ng provision ni Lord, mapapahamak po tayo mga kapatid. At sa time natin, maraming ganyan. Natakaw sa sweldo, hindi na binigyan ng pansin ang discipleship, hindi na nagwi-win soul, hindi na nagsiserve kay Lord. Masarap na kasi ang kinakain, may pambili na. Dati mukhang kawawa, lalapit kay Lord. At marami sa atin, kahit sa Facebook, ang pinopost, puro pagkain. Hindi pinopost ang mga disciple na naakay sa Lord. Hindi pinopost ang tao na kung sino ang kanyang nawin. Ang pinopost palagi isang magandang lugar, masarap na pagkain, natigil ang marami sa provision. Kaya warning ito sa mga tao ngayon na prinomote ang buhay nyo, sumagana, binless kayo ni Lord, pero tinapon nyo ang paglilingkod sa Panginoon. Binaliwala nyo ang gawain ng Diyos. Nakakatakot po yan. At mapapansin ninyo mga kapatid, marami na nasisira buhay niyan. Nag-enjoy sila sa miracle of provision. Ang problema dito, pag ang Diyos ay wala na sa buhay mo, nagagalit ang Panginoon. At ito ang nangyari sa bayang Israel. Everything provided for them, pero hindi na sila nagtiwala sa Diyos. Hindi na sila sumunod sa Diyos. As if their wealth belongs to them. At sabi sa verses 19 to 20, tiyak mapapahamak kayo. Hindi nila alam na may layunin pa si Lord. May promised land pa si Lord. It does not mean na if you have everything, you are blessed. No. You have everything dahil may ipapagawa pa si Lord sa iyo.